Esther Kapitulo 6. Pinarangalan si Mordecai. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga eunuchong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabatihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai na ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po. At sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. Lumapit naman si Haman. Itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang itinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ililibot sa buong lungsod habang isinisigaw ang ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo ay gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman. At pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Ang nangyari isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther.